Mga kabasyong, welcome sa aking YouTube channel. So, sa video na to, may isang pyesa akong ipapakita sa inyo na kapag hindi nyo alam i-diagnose, mahihirapan kayong ma-determine na ito yung sira ng inyong sasakyan. So, ito yung tinutukoy ko. Nabi ba kung ang tawag dito? Ito ay isang condenser. Ito, nakakabit to sa distributor. Ito, may ginawa kong unit na contact point, tapos hindi siya umaandar kapag napalitan na yung ignition coil. Although yung ignition coil umiinit, pero dapat yun kasi hindi. So yan. So mga kabasyong, ito ay condenser na 0.25 microfarad. Yan. Sa experience ko kasi, naalala ko noon sa 4K ko na Honor, hindi rin siya natakbo. Tapos nung pinalitan ko ng condenser, kasi ito na yung last resort ko noon, at syempre nagdi-DIY tayo, yun, umandar. So ito nakakabit sa 2E na contact point. So yun, hindi rin siya gumagana. Tapos nung pinalitan ko, yun, nag one click. Ito lang mga kabasyong. So sa pag-diagnose, yun ang hirap talaga. Nangyari kasi, nagpalit na kami ng ignition coil. So bago yung ignition coil, tapos ayaw pa rin, walang kuryenteng lumalabas sa high tension wire papunta sa spark plug. So tinesting ko yung from the ignition coil, meron naman na. Tapos papunta dun sa tinesting ko rin yung distributor cap, okay naman. So may reading. So paano nawawalan ng kuryente kapag papaandarin na yung sasakyan? So doon ako na-puzzle. So ang ginawa ko, naalala ko yung 4K ko noon na hindi umandar dahil ito lang yung sira. Actually ito yun eh. Nakakabit ko sa unit. Ito, dalawa. So pinalitan ko siya ng isa lang. Isa lang nilagay ko. Actually pwede dalawa. Pero nandun sa market kasi, isa lang yung nakakabit. So ginaya natin yun. So napandar natin. So ito mga kabasyong, kapag okay yung connection, positive, negative, may reading, tapos kapag ipapa-start nyo na walang kuryente, o sa contact point kasi sa igniter type, ito, ang ano nito 47 microfarad yung nabibili na buo, 47 microfarad. Pero yung sa akin na ginagamit ko, 25 microfarad. Pero sa totoo lang, pwede ring wala. Yun na naman, tayo dyan, pwedeng wala. So nagawa ko na kasi yun, wala akong kinabit na condenser. Ito naman condenser na to, sa positive siya nakakonekta. Ito. Yan, positive line yan. 2 pigtail. Pero ang ginagawa dyan, pagdugtungin mo lang yung 2 pigtail na yan. Ito mga kabasyong, pagdugtungin mo lang yung dalawa na yan, siya na yan, tapos itap mo tong isa. Itong 25 microfarad. Yan, tap mo yan dyan. Pwede na. Pwede rin na wala, mga kabasyong. Pero hindi solid yung bato ng kuryente. Kumbaga kalat. Pag ganun siya, not like kapag may ganyan, straight lang, naka-straight lang yung kuryente. So bibili tayo ng ng pang spark plug tester. Papakita ko sa inyo kung paano yung bato ng kuryente kapag merong condenser at saka sa walang condenser. So magiging topic natin yan one day. So pag contact point yun mga kabasyong, kasi ito nakakabit to sa negative. Negative to mga kabasyong. Sa negative connection siya. Ito, pag sa igniter type, positive. Positive siya. Ito pwedeng wala, pwedeng meron. Pero mas solid, yun na nga, like what I have said, mas solid yung kuryente kapag meron siyang condenser. Ngayon, ito, pag wala ito sa contact point, hindi siya tatakbo. Hindi siya gagana. So pagpasensya nyo, medyo mainit ang panahon. At yan na nga,
sineshare ko lang mga kabasyong para dun sa mga may contact point na sasakyan. Pag di nagana, ito lang ang tignan nyo. Kapag may kuryente, buo ang distributor cap, buo ang contact point, buo ang ignition coil, okay siya. Ito lang mga kabasyong. So ayan. Sana nabigyan ko kayo ng good idea with regard sa pagdi-DIY ng inyong sasakyan. At sana nakatulong. So yun lang mga kabasyong, maraming salamat sa panonood. At kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking upload, and paki-like and follow na rin po ang ating Facebook page. So yun lang po ang inyong Don Basyong. Maraming salamat sa panonood. God bless!